Pwedeng hawakan, pwedeng amuyin. Tinapay, generic tinapay. Tinapay forever. Ano ba to? Sa itsura pa lang, bigla kang natakam. Dahil sa tingin, gusto mong tumikim. Pero paano kung... So, hulaan ko ang mga tinapay, tama ba? Yes! Pwedeng hawakan? Pwede! Pwedeng amuyin? Pwede! Ilang beses ako pwedeng manghula? Kahit na ilang beses, pero dapat in 15 seconds. Alright, let's go, let's go, let's go. Okay, so ano to? Tinapay number 1. Ano ba to? Wala ba may hirap-hirap? Sa shape pa lang, alam ko na. Pero siyempre, tikman natin. Parang may local vanilla flavor. Time's up. Okay, hula na, no? Kababayan. Tama? Well, madali ko namang nahulaan tong kababayan kasi yung shape niya, very distinct, di ba? Yung parang cupcake pero may dome sa ibabaw. So, dun pa lang, nahulaan ko na. Alright, tinapay number 2. Bahas, medyo smooth. Pero parang malagkit yung gitna. Medyo malat-lahat naman tamis-tamis. Alam ko na to. Panderegla! Itong panderegla medyo mas tricky kasi syempre yung shape parang typical tinapay. Though, nung hinawakan ko yung ibabaw tas yung gitna, sabi ko, may iba yung texture nung gitna. Tapos nung tinikman ko, maalat-alat yung labas, yung gitna, manamis-namis. So, ano lang ba yung mga may parang ganun? So, panderegla. Ay, very, very easy. Doon pa lang sa dusting sa ibabaw. Pandesal. Well, ang pandesal naman, makikita mo yan halos araw-araw sa lamesa ng bawat Pilipino. Mahirap, mayaman, breakfast, miski nga merienda may pandesal. Pero alam mo ba na pang-alta sosyedad ang mumunting pandesal? Nang sinakop tayo ng mga Kastila, hinanap nila ang nakasanayang tinapay nila sa Europa. Hindi nila bet yung mga puto at bibingka na gawa nating mga lokal. Syala, di ba? Kaya sabi ni King Felipe II sa mga pari at gobernador, bumili ng wheat flour mula sa China. Kinalaunan, nagtayo ang Spain ng Royal Bake Shop sa Intramuros, Manila. Ito ang kauna-unahang panaderia sa Pilipinas. Mula sa bakery na ito, nauso ang isang tinapay na kasing uri ng tinapay na galing Mexico. Ang tinapay na ito ay maalat, bread of salt, or pandesal. Pero paano nga ba sumikat ang pandesal sa ating mga Pilipino? Ang sagot, ito ay dahil kay Uncle Sam. Nung sinakop tayo ng mga Amerikano, bumaba ang presyo ng mga baking goods at oven. Baking class was even part of the curriculum. At ang pandesal, ang isang naging swak sa panlasang Pinoy. Pinatamis ito. Kaya hindi nakapagtatakang umusbong ang mga panaderya sa Pilipinas. Noong 1976, naging singsikat ng parang ay sumasaya pag may kaway. Yung Bini, ang pandesal. Ayon sa librong panaderya na sinulat ni Amy Uy, Jenny Ornelas at Chef Jill Sandique, bakeries mushroomed all throughout the nation na nagbebenta ng pandesal at iba pang tinapay 24 hours a day. Noong 1976, the National Grains Authority granted business licenses to 1,079 hot pandesal establishments. Wow! Akalain nyo, noon pa lang, parte na ng kasaysayan ng Pilipino ang pagkain. So, food is part of our history. Tinapay! Generic tinapay! Tinapay forever! Tinapay whatever. Hindi ko alam ano ba to. Ano to? Monay? Yung monay sa amin malambot, saka hindi ganun kalalaki. Tapos magkakadikit. Pag ginanon mo, nafa-flat.
tinapay number 5. I'm ready for you. Malagkit. Yung iba. Malaki naman ito masyado para sa dinner rolls. Pero, manamis na miss. Dinner rolls? Ano ba to? Nutriban. Wait nga. Ito pala ang Nutriban. Ay, buti na lang hindi bulok na Nutriban ang nakain ko. Pero, paano ba nauso ang Nutriban? At siya bang nag-imbento nito? Ay, maling balita yan. Ang Nutriban ay nilikha ng US Agency for International Development or USAID noong 1967. Kasi gusto nilang gumawa ng masarap, masustansya at murang tinapay. Well, 3 years later, pinalaganap ng USAID ang recipe ng Nutriban sa Pilipinas para makakain ng mga malnourished na bata sa ilang probinsya. Tinulungan sila ng Project Tulungan ni Imelda Marcos para sa feeding program na ito. Naging bahagi rin ng Nutriban ng disaster relief efforts ng USAID noong Great Flood of 1972 na halos 8 milyong Nutriban ang in-airdrop para makakain ng 1 milyong Pilipino. So kung inimbento ni Uncle Sam ang Nutriban, bakit sabi ng iba, gawa ng mga Marcos ito? Saan galing ang maling balita na yan? Sabi ni Nancy Daman na nag-akda ng kanyang memoir bilang staff ng USAID, the Nutribon bags were being stamped with the slogan, courtesy of Imelda Marcos, Tulungan Project. Sabi rin ng isang American journalist na si Lee Lescazi, plastic bags stamped with her name were being widely used at one time for relief grain distribution in Central Luzon's most damaged villages. Ngayon, nauuso na naman ang Nutriban. Ang isyu ng gutom, ginagamit pampasikat. Tama ba yun? Pero sana naman, bago tayo kumagat sa mga kumakalat na balita, suriin naman natin kung ito'y katotohanan o pambobola lang. Huwag naman nating hayaang para tayong mga tinapay na pinaghahalo-halo at minamasa-masa lang.